Guys, good morning. For today's video, maglilinis tayo ng ating mga beta tank, no? Kasi nakalimutan natin maglinis ng Sunday. Kaya ngayon maglilinis tayo, no? Yan, sobrang dumi na ng ating mga tank. Ito yung lilinisan natin lahat ngayon. So, ito guys, may ibibigay pala akong tips sa inyo. Pag nag-room pala kayo guys, mas okay pag ganito kalaki yung tank na gagamitin nyo pang groom nyo para makabinat talaga ng todo, lalo na pag half moon. Ito talaga malaking tank yung advisable. Ito kasi yung tinuro din sa akin ng isa sa mga judge dito sa amin, na pag nag-groom ka ng half moon, dapat malaki yung tank mo. O kahit na chimpiki yung mga nandito sa akin, halos in chimpiki, ginagamit ko talagang rooming tank. Ito talaga. O ito, ginagamit ko lang to sa mga female ko. Ayan, mga female beta ko. Ito yung ginagamit ko na lalagyan. Then ito naman sa sa male ko. Yan, ito may mga dumidikit-dikit dito, ito guys. Ayan guys, may mga dumidikit-dikit, kita nyo naman. Pwede nyo kuskusin nyo ng piso. Kuskusin nyo ng piso, basahin nyo. Kuskusin nyo ng piso, matatanggal agad yan. Ayan, simulan na natin yung paglilinis natin. Inuna ko muna itong mga walang laman muna kasi magsisimula tayo dun sa female natin bago tayo sa male. Right? Ito guys, ito siya guys. Pag naglinis kayo, yung tubig na nandito sa tank nyo, huwag nyo na itapon, gamitin nyo na lang to. So itong piso yung mga gagamitin natin pang linis mga dumi-dumi dito sa gilid. Yan, nanonorin natin yung todo dito. Yan ang paglinis na itong mga tank sa dumi-dumi sa gilid. Yung piso lang. Piso lang yung gamitin nyo. Huwag nyo rin nyo. Yan yung ginagamit ko. Piso lang talaga yung ginagamit ko. Linis dito sa aquarium. Ayan. Pag nakita nyo malinis na yung gilid niya, make sure nyo din na linis nyo sa ilalim. Yung simasin nyo lang yung todo. So nagtataka kayo kung bakit ibang kulay ng tubig ko. Nilalagyan ko po yan ng talisay extract na ginagawa ko. Meron din ako mga talisay extract. Ginagamit ko ito pang grooming, pang kondisyon ng aking mga breeder. At ginagamit ko din ito pag nag-breed ako. So ayan, pag malinis na siya, yan, malinis na. Ayan siya. Okay na to, malinis na siya. Gagawin nyo na lang dito, ilalagay nyo na lang siya dito sa gilid. Ayan, dyan po muna yan ilalagay sa gilid. Ayan, continue nyo lang guys, yun pa rin yung gagawin nyo. Look mo rin pa rin ang piso, yung gilid-gilid. Ayan, matatanggal siya. Ayan, ito yung ito, tanggalin natin yan. Kailan na lang. So, na ng aquarium guys. Pag meron kayong ng tubig, yung sa form ng tubig, yung nila, yung bibigay na pattern, sobrang tagal. Normal na yan, hindi na yan natatanggal. So, ayan. Yan lang yung gamitin. So, ayan na guys. So, wala na yung wala na yung mga white na pattern na binibigay ng tubig. Ayan, continue nyo lang yung gagawin guys. Tapos yan, linis-linis lang. Make sure na malinis talaga. Pagkatapos nyo, ayan, malinis nyo yung tank nyo, kailangan yung punasan.
Napupunasan nyo tapos after nyo pwede nyo lang lagyan ng tubig. Ayan. Pagkatapos nyo yung patuyuin gamit yung towel o yung basahan nyo, lagyan nyo na ito ng tubig. Kunin nyo lang ito lahat para madali yung trabaho. Ayan, paglagay nyo ng tubig, guys, huwag nyo tipirin na. Hanggang dito lang. Nandito yung tubig niya. Don't worry, di yan tatalon. Ayan. Okay na to. Ako kasi guys, pinapantay ko talaga yung tubig nila. Pinapantay ko sila lahat. Kung gano'ng karami yung tubig ng isa, ganun din karami yung isa para hindi pangit tingnan. Kaya hindi napapangitan kasi ako guys pag hindi pantay yung tubig. So okay naman kung hindi pantay yung tubig, pero sa akin gusto ko talaga yung pantay. Yan. Lipat natin sa kanila. Tapos natin lagyan ng tubig lahat. Tabi na natin ito dito. I-relax muna natin yan ng ilang minuto. Yan. Ano kung pues yan. Pag yan, kita nyo pag di pantay, yan siya, di siya pantay, puno nyo na ng tubig. Puno nyo yung sobra. Hindi siya magpantayan. Ayan siya. Lagyan natin. Ayan, sobra yan. Kuha natin ang tubig niya. Ayan, okay na to. Dagdagan natin yung isa para pantay. So, ayan. Okay na yan. O, pagkatapos nun guys, pag na-rest nyo na yan ng ilang minuto, ito yung ilalagay natin. So, ito yung asin, rock salt natin. Ito antibacterial, din ito yung luto kong talisay extract. So, before nyo gamitin ito guys, halugin nyo lang to. Yan yung bubble sa taas. Halugin nyo lang yan. At pag naglagay naman kayo yan, pag naglagay kayo nitong rock salt natin, kunting-kunti lang talaga. Yan lang karami. Yan lang karami. Yan lang ganyan. Lagyan natin dyan. Yan. Yan siya. Tapos natin yun, ito naman yung susunod natin. Dito sponsor ng ng natural spring water. Ito lang talaga yung lagayan ko. Sobrang dami. Hanggang mag-light lang siya. Konting-kunti lang. Sobrang dami kasi di na makita yung isda nyo, kailangan nyo ng flashlight. Ito sobrang dark talaga na ito. Ayan,
Kita-kita niyo yung sa baba, kulay na kulay, pero sa taas hindi pa yan nagkukulay. Hindi pa yan nagkukulay. I-rest natin ng ilang minuto yan, tapos ilagay na natin yung ating mga female. Pag nakita niyo yung ganyan yan, nagkulay na siya. So medyo hindi siya light, no, medyo dark siya. Hindi katulad dito sa isa na light. Ang gagawin nyo lang guys, pag ganyan, pwede nyo i-add ng tubig, additional na tubig, pero sa akin okay na yan, tama na yan sa akin. Kasi meron din naman tayong beta na need talaga ng hard talisay. So ayan, tapos na natin i-prepare, kunin na natin yung female natin. So first natin ilalagay na female natin. So dito tayo magsisimula. Ayan. So bali tatlo din to. Ayan. Tatlong female. So ayan na yung ating tatlong female. Ayan. Ito yung, ayan siya. So ito medyo malaki na yung tiyan niya. Pwede na to next week. So salang na natin to dito sa kabila. Kamay lang yung ginagamit ko guys para madali. Pero ang advice ko sa inyo, kung may ano kayo panghuli talaga, pwede yung gamitin nyo para hindi madali yung isda nyo, hindi matanggal na yung fins o yung hasang niya. So make sure nyo na walang sasamang dumi. Kasi sayang naman yung pag full water change nyo kung may kasamang dumi. Ayan. Ayan, tapos natin ilagay yung tatlo. Andiyan na siya. Ito naman yung lilinisan natin. Ayan, kitang-kita, sobrang dumi. Ayan, sobrang dumi nila. Kalimutan ko kasi yan, may kiti-kiti pa. Ito naman yung lilinisan natin. Ayan yung dumi nila. Lilinisan naman natin yan. Ulit-ulitin nyo lang yung procedure. Nalinis yan. Pag wala pala kayong sobrang tank guys na katulad ng ginagawa ko kanina, may sobrang walang laman, kaya automatic na transfer na natin yung ating mga beta. Pero pag yung lalagyan nyo talaga enough lang or tama lang sa beta nyo, lahat na, for example 10 beta tapos 10 lang yung lalagyan nyo, pwede kayong gumamit ng tabo or kahit anong lalagyan, tapos ilagay nyo lang yung beta nyo doon. Pero don't forget na lagyan nyo talaga ng asin. Wait, nawala na yung extract, lagyan nyo lang talaga ng asin. Tapos doon nyo ilalagay yung beta nyo, then pag tapos yung linisan yung inyong mga beta tank, pwede nyo nang ilagay yung inyong mga beta. Yung same procedure lang pa rin yung ginagawa ko. Ayan. Ano natin kanina,
Nililinis. Ayan, pupunasan na natin to. Ito ang magpunas. Lahat ng siguro tayo marunong magpunas. Ayan. Kung mayroong mga hindi natanggal na ano nung yung talisay kasi meron din yung mga parang lumot na dumidikit sa gilid. Ito siya parang lumot, ito galing to sa talisay yan. Yung kapag hindi yan natanggal, pwede nyo na tanggalin yan habang napupunas kayo. Yan siya. Sa akin, hindi ko na tinanggal yan sa tubig kanina para madali tayo kasi malapit nang mamatay yung tubig dito. Pero yung tubig naman dito is nawasa. Pero malapit na talagang mag-cut off kasi pag tanghali kasi hindi na nagsusupply ng tubig yun. Ewan, mahina siguro yung tangke nila or marami lang gumagamit. So yan, pwede nyong bawiin to sa pagpunas para malinis talaga yung tank nyo. Dalawang way sa paglagay ng extract at saka ng rock salt. No? Pwede nyong lagyan muna ng rock salt at saka ng extract yung beta tank nyo bago ng tubig. Yung kanina nilagyan ko ng talisay extract at saka ng rock salt bago ko lagyan ng tubig. Ngayon, try natin. Kasi first time ko lang gagawin to na maglagay ng extract before maglagay ng tubig kasi ginagawa ko talaga nilalagyan ko muna ng tubig bago ako naglalagay ng extract para makita ko yung texture nila. Ayan, tapos na natin lagyan. Ayan, lalagyan na natin ng tubig. Ayan siya, naghahalo na siya. Ito, ang kagandahan lang kasi nito, hindi ka na maghihintay ng ilang minuto para mag-mix yung talisay X. Medyo madami yung tubig na lagay natin dahil yung tinang humina yung yung tubig natin dito. Marami kasi sinusuplayan. So ito yan guys, kunan nyo na lang to hanggang doon sa kapantay na niya. Ayan siya. Pero ito, huwag nyo itatapon, ilalagay nyo lang sa kabila. Okay. Ayan. Ilagay nyo lang sa kabila. Tabi na lang natin. Natin ito lang konti itong isa. Diyan ito. Kasi malapit na magkatop yung tubig dito. Guys. Tapos na tayo sa ating female sa wakas. Ayan. Mayroon tayong iniwan na female na isa. Ito. Ayan siya. Ayan, female na yan. Yan yung iniwan natin. Ayan. Kasi may potential kasi akong nakikita dito. Kasi maganda yung cut ng kanyang pagka-double tail. Then, close na close. Talaga. So, i-groom na lang natin yan para sali natin sa show this coming 28. I hope na mag-flare na tong isang to kasi hindi pa to nag-flare. Never pa nag-flare kaya gawa natin ng paraan para mag-flare to para masabak natin sa show. O yan, next na naman natin lilinisan. Ito na naman yung ating mga male. Yan na yung ating lilinisan ngayon kasi tapos na tayo. Ayan siya guys, nag-flaring na. So, meron akong nilalagay tape. Ayan. Meron tape kasi para sa aking mga half moon hanggang dyan lang sila sa gitna mag-flare. Hindi sila abot dito sa taas. Ayan. Simulan na natin maglinis. Tubig nito guys hanggang dito lang. Huwag na paapawin dito. Hanggang dito lang yung tubig yan. Ayan siya. Light lang siya. Kasi need ng light lang yung light talisay lang yung gamitin natin sa ating
samurai no light lang yung gagamitin natin para maiwasan ko yung red wash. So, ito yung unahin natin. Itong samurai natin na Thai import. So, galing lang tong breeding area. Hindi kasi success, kaya condition natin ulit. Okay na yan. Ayan na siya. Tapos na tayong maglinis na ng ating mga beta tank. Tapos na din tayong maglipat ng ating mga female at male na beta. Ayan, ito na sila lahat. So, nakita nyo na yung iba light lang ganito, yung iba naman is ito medyo hard siya. Depende kasi yun sa strain ng beta nyo, kung need talaga siya i-hard or hindi. So ito light lang yung ginawa ko dito. Ito talaga yung ginagamit ko pag meron akong ginugroom na mascot. So ito pala siya guys, mascots. Ito mascot na double tail na female. Ayan, ginugroom ko yan. So, bali dalawa to siya guys. Dalawa yung ginugroom ko. Meron din akong red base. Pakita ko mamaya yung red base. Ayan siya. Medyo malaki na yung tiyan niya, no? Okay, kita yung ganda ng form niya. Pantay yung pagkahati niya. So, ayan. Ginugroom ko yan siya. Pwede na yan sa 28. Ito naman yung ating hindi makita. Wait lang, punasan natin. Hindi pa rin makita. So mamaya papakita ko to sa inyo. Wait lang. Ayan talaga. Ayan. Ito siya red base. Ito siya male. Papakita ko to mamaya. Ayan. Tapos tayo dito. Relax lang natin to ng ilang minuto, tapos ilalagay na natin to dun sa likod sa ating outdoor na barracks. Guys, okay na to. Pwede na natin tong ilagay dun sa likod. Ito ilagay natin. Ito yung unahin natin. Ilalagay muna natin lahat to dun sa likod. Tapos after nun, ipapile na natin para di tayo balik-balik. Di tayo pabalik-balik kasi sobrang nakapagod din at ako lang yung gumagawa, ako lang mag-isa. Kaya let's go. Pagpasensyahan nyo na yung ating barracks mo kasi hindi pa kasagatali tapos to. Kalimutan ko palang i-off yung light. Dahil na mabayaran ng kuryente pag 24 hours itong naka-on. Kapag pala guys, pag outdoor, pwede nyo nang i-off yung light pag umaga. Then i-on nyo na lang balik pag gabi na, hapon. Dito muna natin ito ilalagay lahat. Then mamaya i-arrange na natin ito. Pasensya nyo na yung barracks ko kasi totally renovating pa siya. I-renovate ko pa to, kaya ayan na. Kunin natin lahat ng doon para matapos na tayo. So dito pala yung aking breeding area. Ayan. O dyan yan, outdoor din yan. So naka-breed dyan is BOCT at saka mascot na city na orange at saka red base. Ayan, tapos na natin hakutin lahat. Ngayon, i-arrange na natin to sila dito sa ating munting lalagyan. First natin ilalagay dito is yung mga i-groom natin dito sa may ilaw. Dito natin ilalagay yung mga i-groom natin dito na side.
Nandito pala sila, dalawa. So, ayan, nandito na yung ating mga meal. Ayan, ito mga meal natin. Ito. Ayan, tapos meron din female dito. Dito, yung iba naman, ito mga sobra. Ito kasi, short ng lalagyan, dito natin yung ilalagay. Ayan, bukas na, lilinisan natin yan bukas. Kaya pasensya nyo na yung barracks ko kasi medyo magulo ko sa jeep pa kasi ito. Tapos, ayan. Ngayon, i-arrange na natin ito dito para matapos na tayo. Tapos na tayong mag-set up na. Ayan. Ito nandito yung ating mga female. Ayan. Nandito naman yung ating mga male at saka female. May dalawang female dito na nakatank ng maliit. Then meron din isang female dito na nakatank na malaki. Ayan siya. Okay na. Mamayang 4 or 5 ng hapon pwede na natin pakainin para naman magkaroon ng laman yung kanilang tiyan. Yan lang muna for today's video. Magandang araw at God bless to all.